Dear Dr. Love, magandang gabi po. Sumulat po ako sa inyo bilang concerned parent sa anak na may anak. Sa anak ng may anak. Yun. Anak ng may anak. Tawagin niyo po ako sa pangalang Darla, 42 years old, from Marikina City. Married po ako for 17 years at merong 3 anak. May kapitbahay po kaming nanay na meron din pong 3 anak. Mahilig po siyang magpostura. Laging nakamanicure at pedicure. Regular na nagpaparibond ng buhok. Meron ding eyelash extension. At madalas may dumarating na parcel sa kanila. Bukod dito, madalas din silang kumain sa mamahaling restaurant na magpapamilya. Wala naman pong problema kung ganito silang pamilya. Buhay naman nila yon at pera nila ang pinanggagastos nila. Yun nga lamang po. Nung nagkasakit ang isang lang anak, nanghiram sila sa akin ng 1,000 pesos. Pampa-check up. Pinahiram ko naman po dahil emergency. Nang mahawahan po ang isa panlang anak, humiram uli sila sa akin ng 1,000 pesos at pinahiram ko ulit alang-alang sa mga bata. Now, this happened almost 3 months ago, pero hindi pa sila nakakapagbayad hanggang ngayon. Hindi ko sila sinisingil dahil hinihintay ko silang magbayad ng kursa. Sa kabila nito, napansin kong madalas pa rin ang pagdating ng parcel sa kanilang bahay. Hinayaan ko na lamang po hanggang sa lumapit na naman sa akin at humiram ng 500 pesos para pambili ng project ng mga bata. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pinahiram, Dr. Love. Nakita ko kasi nahawak-hawak niya ang bagong model ng cellphone at naka-nail gel pa with design. Nagdahilan lamang po ako, may kailangan kaming bayaran na mister. Napaisip ako, bakit meron silang pera para sa mga luho nila pero wala silang panggastos para sa emergency o pangailangan ng kanilang anak. Hindi ba nila alam ang tinatawag na priorities? Bago siya umalis, pinaalala ko rin sa kanya ang hiniram nilang 2,000 pesos na hindi pa nababayaran. Ano po ba ang masasabi niyo sa ganitong magulang, Dr. Love? Sumasa inyo, Darla ng Marikina City. Balikan natin ang kasaysayan ni Darla ng Marikina City. Sa unang impression natin, pag pinakinggan nyo ang kanyang liham kasaysayan, sasabihin mo ang laking inggit sa buhay nitong si Darla. Diba? Nung binabasa ko po yung kanyang liham kasaysayan, sabi ko parang may halong inggit. Bakit? Bakit ko nasabing ganon? Kasi detalyado ang kanyang pag-uulat. That, yung mga maliliit na bagay, talagang napansin. Ibig sabihin talagang binantayan ni Darla. Ano yon? Sabi niya, yung kapitbahay po namin, may 3 anak. Mahilig po siyang magpostura. Una, laging nakamanicure at pedicure. Talagang binantayan, ano? Pangalawa, regular na nagpaparibond ng buhok. Mahal magparibond ng buhok, ha? Ano yan? It takes about a day. Depende sa haba ng buhok mo. Pangatlo, meron ding eyelash extension. Kita mo, yung eyelash extension, napunapad niya talaga. At madalas may dumarating na parcel sa kanilang bahay. Bukod dito, madalas din silang kumain sa mamahaling restaurant na magpapamilya. Talagang binantayan ni Darla. Pati restaurant na kinakainan, hindi lang niya nabanggit ang pangalan. Di ba? So, sabi ko, parang may halong inggit factor. Di ba? Parang may inggit factor. Pero may katwiran si Darla ng Marikina. May katwiran siya. Kasi nangutang sa kanya. Yan. Doon papasok ngayon yung justification. Nangutang sa kanya, umabot ng 2,000
na hindi pa nababayaran, 3 months na nakakaraan. Actually, kung ang pagbabasihan lang natin doon sa sinabi ni Darla at sa sambong ni Darla, ang masasabi ko, pakialam mo, pera niya yun eh. Kahit nga maglagay siya ng eyelash extension na kasing haba ng buntot ng kabayo, okay lang, kahit magmukhang tanga siya. Di ba? Okay lang kung kumain sila na kumain sa mga mamahaling restaurant kahit magkita kayo sa ilang-ilang cafe, ilang-ilang sa Manila Hotel. Di ba? Okay lang kahit makita mo araw-araw may dumarating na rider para mag-deliver ng parcel. Ano ba? Pera niya yun eh. Hindi naman kumukuha ng pera sa iyo eh. Baka ganun talaga ang style nila. May mga taong ganun ha. May kilala akong mga tao na every weekend hindi nagluluto ang mga tinamaan ng kulog. Kumakain sa labas ang buong pamilya. Mga mga Chinese. Kasi kulturang Chinese yun. No? Kulturang Chinese yun. Mga Chinese, pag weekend, buong pamilya yan pupunta sa restaurant. Makita nyo pansinin nyo. Yung mga Chinese restaurants, pag weekend, ang daming mga Chinese families na nagla-lunch or nagdi-dinner. Kasi yun yung panahon nila para mag-bonding. Ganon ang mga Chinese. Kaya nakakatuwa sila. Now, kung ganon yung kapitbahay ni Darla, the hell I care. Kahit kumain niya sa Manila Hotel every weekend sa buffet, ano ba sa akin? Pera niya yun eh. Di ba? Kahit nga magpa-rebond siya, magpa-rebond every week, I don't care. Pera niya yun eh. Kahit magpa-manicure siya. Ang problema, umutang sa kanya. May punto si Darla. May tama ka, Darla. Di ba? May tama ka. Kasi, obviously, meron silang pang-pariband, meron silang pang-manicure, pedicure, meron silang pang-extension eyelashes, meron silang pangkain every weekend sa mamahaling restaurant na binabantayan mo, pero wala silang emergency fund. Di ba? Ito ang problema. May mga tao na nalilibang na nakahawak ng maraming pera, tapon ng tapon, nalilimutan yung mga emergency fund na kailangan nakatago. At least meron tayong konti na magagamit pang emergency. Kahit man lang sa emergency room or pambili ng gamot na wala sa ospital. Di ba? Mahalaga po yan. Tama si Carla doon sa kanyang sinasabi. Kasi ilang beses na tumakbo sa kanya, umiram ng 2,000 pesos, 2 beses na, tigo 1,000 each. At yung pangatlo, humiram ng 500, pambili ng project sa school. Ibig sabihin talagang hindi marunong humawak ng pera tong babaeng to. Yung asawa. Diba? Now, concerned din niya nung asawang lalaki, yung husband. Kasi dapat alam niya. Ako, kontrolado ko ang spending sa bahay namin. Kontrolado ko ang gastos. Alam ko kung alin ang dapat bawasan. Kung tumataas ang aming Meralco bill, bawas tayo ng konti sa aircon. Hindi pwedeng nainitan ka ngayon, aircon ka kaagad, mag-AC ka agad. Di ba? So, may budgeting. At doon sa budgeting, kasama dyan yung emergency. Sa isang bahay, mahalaga yan. Mayroon tayong emergency fund. Gaano man tayo kahirap, siguruhin po natin meron tayong emergency fund. It's like, alam ba ninyo na isa sa mga importanteng bagay na nalilimutan po natin, at ito nakita ko kamakailan lamang. Remember, nung isang araw nagpo-programa ako rito, nasusunog na yung bahay sa tapat ng bahay ko. Hindi kami umaalis dito nung anak ko kasi may programa eh. Bakit ko naalala?
Kasi sa bahay ko, yung building na pinatayo ko, kasi yung building na yon, lahat ng mga anak ko may kanya-kanyang units. Kami yan nandun sa second floor na mag-asawa. Lahat ng floor, lahat ng unit ng mga anak ko, ibinili ko ng fire extinguisher. Alright? So marami kaming fire extinguisher. Siniguro ko na merong fire extinguisher. Bakit? Kasi importante po. At yan ang nalilimutan ng marami sa atin. Pagawa tayo ng paganda ng bahay, wala tayong fire extinguisher. Kung meron tayo niyan, maiwasan nating lumaki ang sunog kapag nagsimula yan sa bahay natin. Kasi meron tayong fire extinguisher. So, importante po yan, no? At yan din ang pinupunto naman ni Darla. Kaya hindi na siya nagpautang. Alam mo, Darla, may style ako dyan para hindi naman siya mapahiya. At kung kaya ko, imbis pautangin ko siya ng 2,000, bigyan ko na lang siya ng 500 pesos. Bigay ko na yan sa iyo. Para tablan ng kapal ng mukha niya. Utang ng utang, hindi naman nagbabayad. Di ba? O ito, 500 pesos na lang. Para sa iyo na yan, sa iba ka na humanap ng mautangan mo. Ito lang kaya kong ibigay sa iyo. Para makita rin niya ang kahalagahan na nagmukhang tanga siya. Kasi hindi siya nagplan. Hindi siya nagplano. Di ba? So ito yung magandang paalaala sa atin ni Darla ng Marikina City. Gaano man tayo kahirap o gaano man kalaki ang pondo ang perang pumapasok sa atin, siguruhin natin meron tayong emergency fund na nakatago. Gaano kalaki ang pera niyo sa bangko? Ako konti lang. Kasi pag malaki ang pera mo sa bangko, babawasan nila ng tax. O di lagay ko na lang sa bahay. Di ba? O, bumili na lang kayo ng ng fireproof na vault. Di ba? Bumili kayo ng fireproof na vault. Doon nyo ilagay yung pera nyo. Kung marami kayong pera. Hindi masusunog yun. Ako? Sa ilalim ng kutsyon, baka masunog nga eh. Sa ilalim ng kutsyon, baka makita ng misis mo. Mauubos yan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.